So ito mga kadesenyo, ang new project nating waterfalls dito yan sa Ugak, Patao Street, no, Tuguegarao. So ito yung mga ibang gagamitin natin boulders para sa ating waterfalls. Ayan, so tayo mamaya para pakita ko sa inyo kung saan yung project natin. Doon sa 4th floor. Ayan. Oh, ingatan mo boy, baka mahulog. So after tayo doon, magbuhat tayo ng boulders muna para sulit yung pag-akyat natin. Ayan. Ayan, okay. So, yan muna tayo. Papakita ko sa inyo kung saan yung ating gagawin. So, kasalukuyan palang ginagawa itong building, no? Commercial building pala yata ito. So, ayan. Mag-akyat pa lang ng materyales. Talagang nakakapagod na. So, ayan. Kala nyo tapos na, no? Doon pa sa taas. Ayan, no? Oh, see? Lit-lit lang yung binuhat ko eh. Pagod na ako. Okay. So, ayan. So, nakita nyo yan. Yung wall na yan, yung lalagyan natin ng design. So, yung kanyang swimming pool. Ayan o. Yung kanyang swimming pool. So, sila na gumawa. Ngayon, ang gagawin lang natin ay ang wall. Kakabit natin itong mga boulders. Lalagyan natin yan ng design. Ang ganda. So, nilagyan na nila ng waterproofing, no? Ano, may waterproofing na yan. So, siguro tatiles pa nila to. Pero unahin muna yung pagkabit ng mga boulders. So, yan. Yung mga mamaya, mga daluyan ng tubig, i-flexiban natin yon para hindi maglilik sa kabila. Kasi wall yan sa kabila na open. So, kasi pag di pa-flexiban yan, magkakaroon siya ng leak dito. Kung may pintura yan, sigurado lolobo yung pintura dyan. So, kaya dito, yung mga daluyan ng tubig. Tapos, lalo dito, ayan, yung mga gilid na yan. Kita nyo yan, yung mga joinings yan, yung mga kanto. Tapos may butas pa dun. Ewan ko kung ano yun. So yun. Tapos itong mga to. Sabagay dito, so may abang na electrical. Wala naman dadaloy na tubig dyan. Mostly dito lang. Yung mga part na yan. So yan yung mga dadaloy ang tubig. So, tinitignan natin kung saan natin ipwepesto yung machine. Kung ano yung plano nila dito sa lagoon. So syempre maglalagay tayo dito ng machine. Kung submersible pump. O yung jet pump yung ilalagay. So, medyo mainit dito. Nakalimutan ko yung shaded din. Tagay sana dito. So, medyo mainit mamaya dyan. Yan yung kakabitan natin. Siguro pang 1 week. Kaya natin tapusin yan yung kung kakabit lang tayo ng boulders. So, yun muna mga kadesenyo, no? I-update ko kayo sa susunod nating video kung ano yung mga natapos na natin. So ayan, medyo nahingal ako sa pagbubuhat. Pagkita ko sa inyo sa baba. Ayan. No. So yung mga kasama natin, nandun sila. Bubuhat sila ng mga boulders. So, yan nyo, meron pa palang 5th floor to. Ayan. Ang ganda ng design ng bahay. Ang galing ng architect nito. Tignan lang span niya. Magaling yung architect nito. Kaya yung engineer niya. Kita nyo naman. Hindi pa tapos yan pero nakikita ko na kung ano yung magiging itsura niya. Ayan. Ganda.
So, yun muna mga kadesenyo, no? So, ito mga kadesenyo, ayan. Kapag simula na tayong mag-flexiban, lalong-lalo sa mga corner, kasi dyan madalas nagpupundo yung tubig at may tendency mag-leak kapag hindi natin tinibayan o kinapalan yung flexiban. Ito pala yung mga gagamitin nating tubo. May size dyan ng 1/2, 3/4 tsaka 1 inch. Yan yung mga sizes ng ating mga tubo na gagamitin. At din nyo ay sinisimulan ko na yung pagkakabit ng plumbing, no? O ng mga PVC para sa daluyan ng tubig. At ito yung ating kasamahan at ipagpapatuloy niya yung pag-flexiban sa wall. So nilalagyan ko lang ng mga sinyal kung saan yung flexiban niya. Yan. Para lang sa ganun ay masigurado. So ito mga kadisenyo, ayan, nailay na natin yung sa baging to, ayan, sa plumbing, no? Ito yung dito yung magiging source. Yan yung submersible. Naglagay tayo ng ball valve doon para sa controller ng ating ito para dito kasi may mga butas to. Linya ng kuryente. Doon nila pagsisilbi siyang parang yung wire. Nasen, yung ating setup sa butasan natin yan. Plumbing. Yan yung diuno, yan yung main. Ito sa taas, ganun din magiging draping yan. Tapos dito yung ito yung sa main. Ayan yung, ito yung main na dito sa main. Babagsakan ng tubig yung dadalo yan. So may dadalo yan. Tapos dripping ulit dito sa baging to. Controller. Tapos dito meron tong ay kakabit tayong paso dito na siyang tutulok. Meron naman dito. Papunta dito. Karon din dito sa kabila kay may abang. Tapos yan, dripping ulit yan. Doon, tapos sa dulo may paso ulit doon na tutulog pupunta dito sa lagun. So yun yung ating layout ng plumbing niya. Tapos yung nasa baba naman, flexiban muna natin itong mga to kasi may tendency na mag-leak yan. Sa kabilang wall pag hindi natin flexiban. So bubutasan natin yun. Din dito. So flexiban din natin to para hindi mag-leak kasi nagbare na tayo kahapon dito sa mga rods. So may tendency mag-leak yan kapag hindi na flexiban. So may mga yun. May mga controller niyan, may kanya-kanyang controller. Kapag kabit na rin tayo ng boulders natin yung flow ng tubig. At may balance natin yung daloy niya. So ayan naman mga disenyo, mapapansin nyo, ayan, halos marami-rami na tayong naikabit na boulders tsaka pebbles. So halos nakikita na natin kung ano yung magiging resulta niya. So ayan o, yung sinasabi kong banga, ayun, nailagay na natin dun sa kabila. So pinatong natin dun sa driftwood. So nakasecure yan, no? Tinali natin ng alambre, tapos tinox natin yung kahoy dun sa mismong wall. Tsaka natin flexiban para hindi rin mag-leak at yung kahoy hindi rin matanggal. Tapos sinemento pa natin. So hindi yan babagsak. Ayan. So ayun, dun sa kabila halos naikabit na natin lahat ng mga driftwood na kakailanganin natin. Ito sa side na to, yung may orange na nakikita nyo yung sa para sa electrical, ay meron din tayong driftwood doon na ilalagay. So hintayin nyo lang, mamaya ay makikita nyo may ilalagay tayo doon. Tapos yung pang driftwood pala na yan, ang purpose nyan ay yan natin tatanim yung mga bromeliad na halaman. So may mga halaman din tayong itatanim dyan. So fast forward muna tayo at ito, kikita nyo halos nakapagkabit na ako ng mga marami-rami ng mga pebbles. So naayos ko na lang yung sa ilalim ng ating main na daluyan ng tubig. And yung sa taas nakapaghang na tayo ng mga yung skull rock yung tawagin, or yung mga para siyang coral na nakukuha sa mountain, no? Sa bundok. So ayan, nayang na rin natin yung isang paso doon na dadaluin ng tubig. Ayan.
At dito na natin nyo sa baging to, ayan, makapapansin nyo yung mga tawag dito, yung mga pebbles natin na parang yung flat, ayan, naisalansan na natin. So may dadaloy kasi dyan na tubig sa baging yan. So halos konti na lang yung mga hindi pa nalalagyan, no? Ayan, yung mga space na yan, may lalagay pa tayo dyan. Sasalansanan pa natin yan ng mga pebbles. Tapos lahat ng mga PVC na yan, nakikita nyo kulay, yung matatakpan lahat yan para hindi masyadong, hindi makita. So dito sa baging to, yun na lang yung gagawin natin. Yan, tapos sa baba. So ganun din, halos ganun din yung magiging design niya dito. Tulad din yung nandun sa kabila. And fast forward ulit tayo para makita natin kung ano yung kung paano tayo magkabit ng mga pebbles. So tiyaga lang yung pagkakabit ng mga pebbles, mga kadisenyo. Sa pagkakabit ng mga to ay matututo kang magtiyaga talaga. Ayan. Na kahit ang dami-daming kinakabit na mga holders sa pebbles, ay sa bandang uli makikita mo yung resulta nung ginawa mo. Kung bibilangin mo yan ng mano-mano, lahat ng mga naikabit dyan ay hindi mo kayang bilangin. Hindi mo siya kayang bilangin. Bakit? Siyempre, sino ba naman magtatagang magbilang yan? Sa dami-dami yan. Pero kung kinakabit mo, ayan, naikakabit mo lahat. So, ayan. Sinasabi ko sa kasamaan ko, kung bibilangin niya yan, makakaya niya kaya. Siyempre, surrender siya. Kasi mahirap bilangin na, malilito ka. Pero kung kakabit mo, sandala may kakabit mo lahat. Kasi nga, may tinitignan kang vision o resulta. Kung ano yung magiging result nung gagawin mo. Ang dami. Kaya, libo ang piraso ng mga pato tsaka pebbles na nakabit dyan. Ayan, ganun lang, tiyaga lang yung pagkakabit. Tapos dapat malawak ang imahinasyon mo. Bisik-bisikan lang natin konti para makita natin kung ano magiging result niya kapag nababasa. At ayan na mga disenyo, ayan, makikita nyo naman halos tapos na lahat na ikabit yung mga pebbles. Halos natakpan na natin lahat yung mga yung pader, no? At ang kulang na lang dyan ay yung top coat na inaipabrush na rin natin yan ng steel brush dun sa kasamaan natin. At dito naman sa baging to, sisimulan na natin yung pagpapatuloy natin yung pag-a-apply ng top coat. Ayan, yung para sa bato, pang pakintab, para maganda yung dating ng ating ginawa. Ayan. So yan, hindi lang kasi siya masyadong ma-appreciate, no, kasi daming nakatambak na mga yung ginamit nila sa scaffoldings. Yan. So yung swimming pool pala o yung mismong lagoon, hindi na natin sakop yon. So ang gagawa na lang dyan ay yung mga trabador ng may-ari, sila na magta-tiles dyan. Babalikan na lang natin kapag nakapag-tiles na sila, ay ifa-finalize natin yung pagte-testing ng flow ng tubig. So ayan, mapapansin nyo, nakapagtanim na rin tayo ng mga halaman, no? Naikabit na natin yung mga nai-attach na natin yung mga bromeliad dun sa mga drip food. Tapos dun sa may main na daluin ng tubig, ayan, nakapagtanim na tayo ng mga halaman. So ayan, papatuyin lang natin, tapos pwede na tayong mag water test, no? Yung flow ng tubig, kung ano yung magiging
flow niya o yung resulta ng ating ginawa. So ito, pwede na tayong mag water test. Ayusin lang natin yung mga butas na nilagay natin dun sa mga ito, yung nozzle jet nya natin subukan. So ito ay nirekta muna natin dun sa submersible pump ng may-ari na galing dun sa mismong balon, no, o dun sa adrenaline nila na source ng tubig nila. So mula yan sa first floor, inaakit yung tubig pupunta sa fourth floor, tapos pinanekta lang natin dito sa ating waterfall para matesting natin yung flow kasi wala pa yung machine na ikakabit. So ayos lang natin. So ayan, dun sa main makikita nyo yung flow ng tubig. Ayan, hindi lang makita dito sa mga nakadikit sa wall, no? Ay tubig dyan na nagdaloy. So hindi ko lang na-zoom yung ating camera kasi wala tayong cameraman. Pero dito may dumatali dito na tubig. At dun sa mga banga, so ayan, ayusin pa natin yung flow ng tubig sa may banga kasi mahina. So may mga kanilang yan nakawag dito, controller. May mga controller yan, pwede natin lakasan at hinaan yung tubig na nandun. So medyo mahina, mamaya i-open natin yung mga controller na yan. Sasagad natin, tapos ito ipapahinaan natin. Tapos yung machine kasi na galing sa baba, so medyo mahina pa. Kapag yung mismong machine na para dito yung kakabit natin, so malakas-lakas yun, talaga na-appreciate na yung ganda o yung flow ng tubig ng ating waterfalls. So yun ha, dito mo naman yung resulta. Inaayos lang natin yung sa nozzle jet kung gaano kataas yung gusto nating buga ng tubig. Yan, at ito magdadagdag tayo ng sa nozzle jet natin, magdadagdag tayo ng butas kasi kulang, medyo malayo-layo yung mga butas niya, kaya dadagdagan natin para mas maganda. Yan, babarinahan lang natin yan. So pati yung PVC pala dyan, no, yung sa may mga para sa nozzle jet niya yan, matatakpan yan. Ang maiwan lang dyan yung lalabasan ng tubig. So pag nag-tile sila, pag nag-grout, may matatakpan. Ayusin lang natin. So ang final testing natin dito or yung pag ayos natin sa flow ng tubig niya kapag natapos na silang mag-tiles. So babalikan natin yan siguro after 1 week or 2 weeks kung sakali, no, na matapos sila, ay babalikan natin para sa flow ng tubig. So siguro sa next video na lang natin yon na gagawin yung pagte-testing ng talagang flow ng tubig. So ayan, nakita nyo naman yung resulta ng ating ginawa. Sa mga nais pa lang magpagawa ng ganitong setup sa kanilang bahay o sa alinmang area ng gusto nyo, sa farm, farm resort, mga ganyan, o sa inyong mga garden, ayan, pwede. Free to message us in our Facebook page or dito sa ating YouTube channel. Ayan, oh. Kita nyo. Kung tatanungin nyo naman kung magkano yung ganitong kalaki o ganitong setup ng waterfalls, pwede nyo kaming i-direct message at pag-usapan natin, no? Depende kasi yan sa location, kung saan kayo lugar, ayan. At depende rin kasi sa mga materyales na gagamitin. Kasi may mga lugar na mas murang materyales, meron din mga lugar na mas mahal yung mga materyales. Kung hindi available kasi yung materyales dyan sa lugar na yan, kasi yung travel nya, so
additional yun. Lalo yung mga ganito. Pag walang mga available dyan na boulders na katulad niyan o kaya mga bato, pebbles, ay talagang mag-iiba yung presyo. So yun lang mga kadisenyo yung ating video, no? Ay yung resulta ng ating project. Dito lang yan sa Tuguegarao City. So shoutout pala sa ating mga kasamahan sa trabaho at sa lahat ng ating subscribers. Ayan, like and share our video nang sa ganun ay marami pang makapanood, no? Pasensya na kayo sa ating boses kasi medyo sinisipon tayo sa ngayon. So na-edit lang natin to para hindi ma-stuck yung sa ating video at tama rin tayong mag-edit na naman. So ayun, kaya late tayong nakakapag ng mga videos natin kasi yung mga previous videos natin na hindi ko na i-edit ay dinidelete ko na lang kapag napupuno yung storage ng aking cellphone. So ayan, no, makikita nyo medyo against the light nga lang kasi hapon na. So ayan, yung kasamaan natin doon, tinatanggal yung tubig doon sa swimming pool kasi nga nag-testing tayo kanina para i-flexiban nila yung swimming pool pag nalis yung tubig at magtatalis na sila kapag natuyo yung flexiban, at babalik na lang tayo after nilang mag-tiles. So yun pala yung sa machine doon ilalagay, no? May takip yan na gagawin tayo para matakpan yung machine, hindi visible kapag may mga naliligo sa swimming pool.